Hello, kamusta tayong lahat? Nagpapasalamat tayo kay Almighty Father sa patuloy niyang paggagabay sa ating lahat. Kahit na mga maliliit na bagay, dapat nating pasalamatan kay Almighty Father. Na akala natin na yung usual na nakagawian natin sa araw-araw, akala natin lagi na lang na yon. Pero hindi, kasi yung mga bagay na yon ay blessing ni Almighty Father sa atin. Pagpapala sa atin yan. Gaya ng minsan, di ba, nagtatrabaho tayo. Pagising sa umaga, sasabihin natin, trabaho na naman, papasok na naman ako, makikita ko na naman yung mga kasama ko sa trabaho. May mga ganong klaseng tao. Imbis na magpasalamat kay Almighty Father, nagrereklamo. Mali yun. Kailangan magpasalamat tayo. Lord, maraming salamat dahil may trabaho ako, makikita ko na naman yung mga kasama ko. At nakakapagtrabaho ako. Yun dapat ang laging ipagpasalamat natin. Hindi natin dapat makita yung mga bagay na mga pangit. Kasi lahat ng mga bagay na tinatamasa natin na magaganda ay galing kay Almighty Father. Na overlook lang natin, nakakalimutan natin. Example, no, gaya pag traffic. Minsan, di ba, traffic sa kalye? Ay nako, traffic na naman. Dapat nating ipagpasalamat yon na traffic dahil may mga bagay na ginagawa si Almighty Father na hindi natin alam, na nasa background lang. At saka minsan, dati, di ba, nung huminto yung mundo, like 3 years ago, walang traffic. Di ba magrereklamo rin kayo? Ngayon may traffic na, nagrereklamo rin kayo. Hindi na malaman kung ano ang dapat na ipagpapasalamat. Ang mga taong ganon, ang tawag doon ay mga wicked. Hindi nila nakikita yung kabutihan ni Almighty Father sa atin. Ginagawa niya sa buhay natin. Halimbawa, yung ulam na naman natin. Ito na naman ang ulam natin, ganon. Dapat magpasalamat tayo kay Almighty Father kasi may ulam tayo, may kanin tayo. Example, no, Lord, pagod na naman ako, papunta na naman ako sa kung saan-saan, maglalakad na naman. Dapat magpasalamat tayo kay Almighty Father dahil may strength tayo para magawa yung mga bagay na ibinibigay niya para sa atin. So, lahat ng bagay, ipagpapasalamat natin kay Almighty Father. Halimbawa, no, Lord, na-scam ako, kunyari ganun, ano. Ipagpasalamat natin kay Almighty Father. Kasi, hindi natin alam, kung hindi ka na-scam, ano ang mangyayari sa'yo. Kung hindi ka na-scam, kung hindi ka niloko, mas malaki pa ang mawawala sa'yo. Okay? So, lahat ng bagay, ipagpapasalamat natin sa tatay natin at saka kay Jesus Christ. Wala silang gustong mangyari para sa atin, kundi para sa ikabubuti natin. Yung iba dyan, example, Lord, wala pa akong asawa, gusto ko, may mga ganong tao, no? Magpapasalamat sa kay Almighty Father na wala ka pang asawa, dahil pag nag-asawa ka, baka may lumaki ang problema mo, no? Ganon. Lahat ng bagay, ipagpapasalamat natin kay Almighty Father. Tsaka yung health natin, araw-araw, ipagpapasalamat natin kasi gift yun ni Almighty Father sa atin. At kung kunin man ni Almighty Father sa atin, ang lahat ng bagay na nasa sa atin, magpasalamat din tayo dahil ipinaranas niya sa atin ang mabuhay sa mundo ito at nagkaroon tayo ng pagkakataon para matest ni Almighty Father nang sa ganon ay makasama sila sa heaven ni Jesus Christ. Lahat ng bagay ipagpapasalamat natin. So, last time, no, Matthew chapter 2 ang binasa natin. So, ngayon, basahin na natin Luke chapter 3. Kasi yung Matthew chapter 2, si Jesus Christ,
lumaki siya sa Nazareth. So, Nazarene siya, pero hindi siya Nazarite. Ang Nazarite, mahaba ang buhok, hindi nag-aalak ang mga Nazarite. So, si Jesus Christ, nakatikim siya ng alak. Kaya, Nazarene siya, hindi siya Nazarite. At saka, maikli ang buhok ni Jesus Christ dahil nung time ni Jesus Christ, pag mahaba ang buhok ng mga lalaki, kahiya-hiya yun. Except sa mga Nazarite na hindi dapat dumadapo, hindi dapat sila napuputulan ng buhok. Yun ang mga Nazarite. Pero si Jesus Christ, maikli ang buhok niya. Araw-araw, nagbabasa pa ba tayo ng Bible? Kikilalanin natin yung tatay natin, yung creator natin. Yung nagbibigay sa atin ng blessing araw-araw. Yung tunay na nagmamahal sa atin, kilalanin natin. Kasi hindi natin kilala eh. Yung iba, yung ibang mga Kristiyano, kilala lang pag may gathering sila sa congregation, kilala lang nila yun. Yung time na yun, or pag nagbabasa lang, basta basa lang. Hindi lang to, basta basa ang Bible, kundi hihingi tayo ng guidance sa Holy Spirit na matutunan natin at makilala natin yung tatay natin. At kung bakit tayo nabubuhay sa mundong ito, kung bakit tayo nandito. Yung purpose ng buhay natin, bakit tayo nandito sa mundong ito. Kaya maraming tao ang naliligaw ng landas kasi hindi nila alam ang purpose ng buhay natin. Bakit tayo nandito sa mundong ito? Bakit? Anong meron dito? At kung Kristiyano na tayo, syempre, nagkakasala pa rin tayo. Pero hihingi tayo ng tawad kay Almighty Father. May kita ko sa internet, no? Sinasabi na post kayo ng Bible verse, ganyan. Pero masama naman ang ugali ninyo. May ganong mga tao. Yung mga ganong tao, ginagamit sila ni Satanas para yung mga tao na nagpo-post ng Bible verse, hindi na sila mag-post ng Bible verse. Kasi yung mga tao na nagagalit pag nagpo-post ng Bible verse ang mga tao, naiirita yung demon sa loob ng katawan nila. Demon possession yun. Kaya pag may tao na nagpo-post ng Bible verse at naiinis kayo, ibig sabihin na demon possessed ka. Ba't ka nagagalit? Salita ni Almighty Father, kung yung tao nang yun na nag-post ng Bible verse ay makasalanan, pero may chance yun. Kung hingi siya ng tawad kay Almighty Father, papatawarin ni Almighty Father yun. Kaya hindi tayo dapat nag-judge ng tao. Kung nagpa-post man ng Bible verse, magpasalamat. May nagpa-post ng Bible verse, may nag-share ng Word of God, dapat tayong magpasalamat. Gusto ko sana mag-comment, no? Pero hindi na ako nagko-comment kasi hindi naiintindihan ng mga tao. Gaya ng may isa pang artista yata yun. Nakita ko lang sa Facebook, nagpakita siya ng Bible. Nagagalit yung mga tao. Ang sabi ng mga tao, sumayaw ka na lang, bakit nagpapakita ka pa ng Bible? Naiirita yung demon sa mga tao na makita nila ang Bible. Kaya kung makikita nyo sa social media, or kahit sa lugar, no, mas gusto nila yung entertainment, yung mga nakikita yung mga magagandang kasiyahan sa mundo na to. Pero pagdating sa Bible, pagdating sa Word of God, ayaw nila, na-offend sila, na-offend ang mga tao kay Jesus Christ, kay Almighty Father. Ayaw nila. Dahil sa loob-loob ng mga tao na yon, yung pagkatao nila, yung spirit nila, hindi kay Almighty Father, hindi kay Jesus Christ. Natuwa nga ako na nagpakita ng Bible yung artista na yun, no? Pero nagalit yung ibang mga tao. Kasi hindi sila kay Almighty Father. Hindi sila kay Jesus Christ. So kung hindi sila kay Almighty Father, hindi sila kay Jesus Christ, kanino sila? Sa kaaway, kay Satanas sila. So yung mga tao na yun na mas gusto nila magsayaw ang mga tao sa internet, ay natutuwa sila kasi gusto na ipaliganap
yung kamunduhan, imbis na ang salita ng Diyos. Pero tayo bilang followers ni Christ, patuloy tayong magbabasa ng Bible, magpe-pray. At kahit na nadadapa man tayo, tutulungan tayo ni Almighty Father at ni Jesus Christ na tumayo. Papatawarin tayo sa mga kasalanan natin. Huwag tayong titigil. Ako na nakakapagsalita ako ng masama. Kasi meron akong may nasira kasi gusto ko ng mga damit, kahinaan ko yung damit. Nasira yung damit, 4 na damit, pina-laundry ko, nasira. Nung nakasalita ako ng masama, andyan pa ba yung naglaban ng damit ko, patayin ko yun. Nagsalita ako ng gano'n, tapos nung na-realize ko, so sorry Lord, nakapatay na ako ng tao ng gano'n. Nakakommit na ako ng murder. Siguro mga 4 na beses ko siguro napatay yung tao na yon. Dahil sa mga sinabi ko na masama. Kaya humihingi ako ng tawad kay Almighty Father. Nakakahiya kay Almighty Father. Pero sabi nga diba sa 1 John, hindi ko alam kung anong verse sa 1 John na patuloy lang tayo, nahihingi ng tawad kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Kasi naiintindihan nila tayo na hindi tayo perfect. At darating ang time na magiging perfect tayo, kagaya ni Jesus Christ. So magbasa muna tayo dito sa Luke chapter 3. So, nung umalis si Joseph, tsaka si Mary, tsaka si Jesus, pinaalis sila, dun sa Bethlehem, kasi papatayin si Jesus Christ. Kaya pinaalis sila doon ng angel, utos ni Almighty Father yon. Kaya lumaki si Jesus sa Nazareth. So magkahiwala yung pinaglakihan ni John the Baptist tsaka ni Jesus Christ. Hindi sila magkasama. So Luke chapter 3. In the 15th year of the reign of Tiberius Caesar, when Pontius Pilate was governor of Judea, Herod Tetrarch of Galilee, his brother Philip, Tetrarch of Iturea, and Trachonitis, and Licinius, Tetrarch of Abilene. So, nung time na to, patay na si King Herod. So, ang pumalit sa kanya is si Herod Tetrarch of Galilee. During the high priesthood of Annas and Caiaphas, the word of God came to John, son of Zechariah, in the wilderness. So, si John, yung anak ni Zechariah, at ni Elizabeth to. So, bata pa lang, nafe-filled na ng Holy Spirit si John the Baptist kahit nung nasa womb pa siya ni Elizabeth. So, yung role ni John the Baptist, simula pa sa pagka-baby, simula pa sa womb ni Elizabeth, siya na yung pinili ni Almighty Father na magiging magpe-pave way para makilala si Jesus Christ ng mga tao. So, gaya natin, bata pa lang tayo, nasa womb pa lang tayo ng mga magulang natin, or hindi pa lang tayo ginagawa ng mga magulang natin, may plano na si Almighty Father sa atin.
At kung ano yung plano niya, yun ang masusunod. He went into all the country around the Jordan, preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins. So, si John the Baptist, nagpipreach na siya na magrepent na ang mga tao para mapatawad sila sa kasalanan nila, at nagbabaptize na siya ng water. Yung pagbabaptize ni John the Baptist ng water is symbolical yon, kasi ginagamit niya yung water para malinis ang mga tao sa kasalanan, pero symbolic lang yon. Parang yung time ni Noah sa Noah's Ark, yung water nagkaroon ng great flood, symbolic yung water na yun para malinis yung earth. So dito, ang ginagamit din ni John the Baptist is water. Kasi yun ang utos sa kanya ni Almighty Father. As it is written in the book of the words of Isaiah the prophet, a voice of one calling in the wilderness, prepare the way for the Lord, make straight paths for him. Every valley shall be filled, in every mountain and hill made low. The crooked road shall become straight, and the rough ways smooth, and all people will see God's salvation. So makikita ito sa Isaiah chapter 40 verses 3 up to 5. So binanggit ito sa Gospel of Luke. So alam na natin, no, si Luke ay nag-research siya. Kasi inutusan siya ni Almighty Father. So ito ay gayong banggit natin dati, testimony ito ng mga tao. Yung 4 Gospels, pati na rin yung Book of Acts. So lahat ng mga nasa New Testament. Pati na rin yung Old Testament, testimony din yon ng mga prophets, mga prophecy rin yon. Kaya nasusulat yon. Kaya importante ang Bible, Old and New Testament. John said to the crowds coming out to be baptized by him, "You brood of vipers, who warned you to flee from the coming wrath?" Sabi ni John, kayo na mga lahi ng mga ahas or ulupong. Yung viper ba, ulupong ba yon? Who warned you to flee from the coming wrath? Produce fruit in keeping with repentance. And do not begin to say to yourselves, we have Abraham as our father. For I tell you that out of these stones, God can raise up children for Abraham. Huwag niyong ipagmalaki na anak kayo ni Abraham, na si Abraham ang tatay ninyo. Kasi kahit itong mga bato na to, makakapaggawa si Almighty Father ng mga anak ni Abraham. Yun ang sinasabi ni John. So si John ang nagsasabi sa mga tao na maghingi na sila ng tawad, bumalik na sila kay Almighty Father dahil mga ulupong yung mga tao na yung mahilig gumawa ng kasalanan. At yung mga anak ni Almighty Father, kung anak tayo ni Almighty Father, ang gagawin natin ay hindi kasalanan, kundi susundin natin si Almighty Father. Kaya nga sinabi dito ni John, I tell you that out of these stones, God can raise up children for Abraham. Kasi kung anak tayo ni Abraham, kung anak tayo ni Almighty Father, tama ang mga gagawin natin na ayon sa kagustuhan ni Almighty Father. The axe is already at the root of the trees, and every tree that does not produce good fruit will be cut down and thrown into the fire. Yung axe, no? Alam natin yung axe, di ba? Yung palakol ay nasa ugat na ng mga puno. At ang mga bawat puno na yon na hindi nagpo-produce o gumagawa ng magagandang mga prutas o magagandang ani, ay puputulin at itatapon sa apoy. So, yung mga tao tayong mga tao, na kung hindi tayo nagpo-produce ng good fruit,
Ano ba yung good fruit? Di ba napag-usapan na natin yung good fruit? Yung fruits of the Holy Spirit? Kung hindi tayo nagpo-produce ng mabuting gawain, wala tayong pananampalataya sa tatay natin, kay Almighty Father, kung puro kasalanan ang gagawin natin sa buhay natin, itatapon tayo sa impyerno. So, ano ba yung fruit na sinasabi? Babanggitin na naman natin yung fruit, no? Kasi laging binabanggit sa Bible ang fruits. Na dapat maging maganda ang fruits natin. Ano ba yung fruits na yon? Dapat meron tayong pagmamahal sa kapwa-tao. So, noon pa man, yung mga tao noon, wala nang pagmamahal sa bawat isa. Dapat meron tayong joy. Meron tayong peace. May forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. So, noon pa man, yung mga tao nagkakasala na walang pagmamahal sa kapwa-tao, walang pagpipigil sa sarili, walang kasiyahan, walang kabutihan, walang kabaitan, walang pananampalataya, at hindi nila kinokontrol ang sarili nila. Noon pa man, hanggang ngayon, ganun ang ginagawa natin. Kaya dapat tayo magkaroon ng fruits of the Holy Spirit. Lagi nating dapat tatandaan to. So ako, nakakalimot din ako sa self-control. Nakakalimot din ako. Kaya dapat kailangan ko ng self-control. So, ang nangyayari ngayon sa akin, binibigyan ako ng test ni Almighty Father. Gaya nga nung yung damit ko na nasira, hindi ako nagkaroon ng self-control noon. So, bagsak ako doon. No? Hanggat hindi tayo natututo, mangyayari at mangyayari ang mga bagay na ayaw natin hanggat hindi tayo natututo. Kasi gusto ni Almighty Father, matuto tayo, maging perfect tayo. So, dahil bagsak ako sa self-control, makaka-experience na naman ako ng isang bagay na dapat gamitin ko na para magkaroon ako ng self-control. No? So, lahat tayo ganon. Dahil bagsak ako sa self-control, makaka-experience na naman ako niyan. For sure. Kasi nga, bagsak ako, kailangan maipasa ko. So, lahat tayo ganon. Kailangan maipasa natin. Lahat. Para maging kagaya tayo ni Jesus Christ. Kaya nga, naisip ko, ibagsak na naman ako sa self-control. Dito tayo, no? Sa verse 10. What should we do then? The crowd asked. Nagtanong yung mga tao, ano bang dapat namin gawin? John answered, anyone who has 2 shirts should share with the one who has none, and anyone who has food should do the same. So, ang sinasabi dito ni John ay mag-share ng kung anong meron tayo sa kapwa kung anong meron tayo, i-share natin sa kapwa-tao natin. So, isa yun sa mga fruits of the Holy Spirit, yung kindness, diba? Yung pag nag-share tayo ng mga bagay sa mga kapwa-tao natin, kindness yun, goodness yun, no? Isa yun sa mga fruits of the Holy Spirit. Even the tax collectors came to be baptized. Teacher, they ask, what should we do? So, binabanggit din yung mga tax collectors. Kasi alam naman natin yung mga tax collectors na magaling mag-compute, magaling silang magkaroon ng padding, magaling silang magkaroon ng, kasi tungkol sa pera to. So, noong una pa man, ang mga tao ay mahilig na sa pera hanggang sa ngayon. Kaya nababanggit ang mga tax collectors. Yun talaga yung weakness ng mga tax collectors. Yung pera. Hindi lang naman ang tax collectors ang may weakness ng pera, kundi lahat tayo. Kaya binabanggit ang tax collectors dito kasi
pag sinabing tax collectors, pera agad to. Kaya, ikina-clarify sa atin na pera agad itong ibig sabihin nito pag may binanggit na tax collectors. Teacher, they ask, what should we do? Anong dapat namin gawin? Teacher, sabi nila kay John, don't collect any more than you are required to, he told them. Sabi ni John, wag kayong mangolekta ng tax na hindi naman kailangan. Ng mas maraming tax, wag kayong mangolekta. Wag kayong humingi ng under the table. Wag kayong maging palalo. Then some soldiers asked him, and what should we do? So ito, soldier naman, no? So nung una, ang mga tao, tax collectors, tapos ito naman soldiers naman. Yung mga soldiers, sa ngayon, mga pulis ito, gano'n. Mga nasa position, nasa government. Ganun pa rin ang ginagawa ng mga nasa government noon pa man hanggang sa ngayon. So, yung mga bagay na nangyari noon pa man, nangyayari pa rin hanggang ngayon. So, ang sabi niya sa mga soldiers, anong dapat namin gawin? Ang sabi ni John, he replied, don't extort money and don't accuse people falsely. Be content with your pay. So, up to now, kung noon nag-extort ng money ang mga police or soldiers or mga nasa government, hanggang ngayon, no, nag-extort din ng money at nag-accuse falsely sa mga tao. So, yung ugali ng tao noon hanggang ngayon, ganun pa rin. Nag-iiba lang ng mukha ang tao, pero yung ugali, yung espiritu, yung bad spirit, yun pa rin. So, ang turo sa atin ni John ay, wag tayong yung mga pulis na wag mag-extort ng money, wag mangunguha ng pera. O sige, huhulihin kita pag hindi ka nagbigay ng pera, kukulong kita. Ganun, no? Nag-extort ng money. At saka nag-accuse falsely. At maging kontento sa kanilang mga sweldo. Yun ang sinasabi ni John dito, na hanggang ngayon applicable pa rin, makontento tayo. At hindi lang to para sa mga tax collectors at sa mga soldiers, kundi para na rin sa ating lahat. So, ang pinag-uusapan dito ay pera. Tax collectors, soldiers. Kasi gahaman tayo, swapang tayo. Lagi ang tingin natin ay pag nagkapera ako, magkakaroon ako ng power. Pag nagkaroon ako ng power, magiging mayaman ako, titingalain ako ng tao. Ganun ang gusto ng mga tao. Kaya noon pa man, ganun pa rin ang kasalanan ng mga tao hanggang ngayon. Verse 6, verse 15. The people were waiting expectantly and were all wondering in their hearts if John might possibly be the Messiah. So yung mga tao nagtataka or nag-iintay kung siya ba ang Messiah, itong si John the Baptist. Kaya nag-aantay sila. John answered them all, I baptize you with water, but one who is more powerful than I will come, the straps of whose sandals I am not worthy to untie. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. So, si Jesus Christ ang magbabaptize sa atin ng Holy Spirit and fire. Si John the Baptist, siya lang na yung nanguna na magbaptize ng water. Kasi utos sa kanya yun ni Almighty Father para makita ang Messiah. Kaya sabi ni John, may mas powerful pang dating sa akin na kahit yung kanyang sandals, hindi ako worthy na hawakan or tanggalin ang tirintas. His winnowing fork is in his hand to clear his threshing floor and to gather the wheat into his barn, but he will burn up the chaff with unquenchable fire. So binabanggit niya dito si Jesus Christ, na si Jesus Christ ang magja-judge ng buong mundo at the last days. Itong ibig sabihin, itong his winnowing fork is in his hand to clear his threshing floor and to gather the wheat into his barn, but he will burn up the chaff with unquenchable fire.
yung mga tao na susunod kay Jesus Christ, i-gather niya yon sa kanyang kaharian. Ang tawag dito barn, pero ito ay kaharian, no? Kasi itong New Testament, may mga metaphor to, kaya nagsasalita si John the Baptist ng gatong mga puzzle. Hindi naiintindihan minsan ng mga tao to. Kaya nagbabanggit si John ito ay ito ang utos sa kanya ni Almighty Father. Hindi nagsasalita si John the Baptist ng mga bagay nang hindi galing kay Almighty Father, kasi si John ay una pa lang, sinabi ko na kanina na baby pa lang siya, nafe-filled na siya ng Holy Spirit. Kaya yung mga bagay na binabanggit niya dito ay galing kay Almighty Father to. Hindi binabanggit na nakapag-aral si John the Baptist. Hindi binabanggit na galing siya sa mayamang pamilya. Hindi pumipili si Almighty Father ng mga tao na malalim ang pinag-aralan or nakagraduate ng kung saang lugar or lupalop or mayaman. Pumipili si Almighty Father ng mga tao na pangkaraniwang tao lang, na hindi matataas ang pinag-aralan para ipahiya ang mga taong nakapag-aral. Dahil yung mga binabanggit ni John is directly from the Almighty Father through the power of the Holy Spirit. Mas gusto ni Almighty Father yon kaysa gumamit ng mga tao na nakapag-aral at ipagyabang ng mga tao na nakapag-aral ang kanilang mga degree o ang kanilang school na pinanggalingan or kung sino man ang teacher nila. Kasi gusto ni Almighty Father, siya ang purihin, siyang itaas ng mga tao. Dahil siya ang tunay na King of Kings and Lord of Lords. Siya dapat lagi ang pupurihin natin, si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. And with many other words, John exhorted the people and proclaimed the good news to them. So si John din ang nag-exhort, no? I-exhort niya yung mga tao at sinabi sa kanila yung good news. Ano yung good news niya yun? Na si Jesus Christ ay darating. Ang Savior ng mundo na to na maglilinis sa kasalanan natin ay darating. Yun ang good news. So verse 19, but when John rebuked Herod the Tetrarch because of his marriage to Herodias, his brothers, his wife, and all the other evil things he had done. Pero itong si John, nirebuke niya si Herod the Tetrarch. Walang takot si John the Baptist na mag-rebuke ng mga tao na nasa posisyon. Kung mali, sasabihin ni John the Baptist na mali dahil yun ang utos ni Almighty Father. Walang takot. Hindi siya nakiki-connive sa government, si John the Baptist. Hindi siya nakikiayon sa pamamalakad ng mundo na to. Ganun ang gusto ni Almighty Father sa kanyang mga servants. Kung mali, sasabihin mali. Hindi yung dahil nga mayaman to, kahit mali siya, okay lang sa atin, Christian tayo, hindi natin siya i-judge. Pagsasabihan, pinagsabihan niya, si Herod, mali ang ginagawa mo, Herod. Kasi yung asawa mo ay asawa ng kapatid mo. Bakit mo inagaw? At marami ka pang mga bagay na mga masasamang ginawa. Sinabi niya kay Herod. Herod added this to them all. He locked John up in prison. Naggalit si Herod, ikinulong niya si John the Baptist. Kahit ikukulong tayo, no, ng mga tao, sasabihin natin ang totoo dahil ang Savior natin, ang totoong nagmamalasakit sa atin, si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ. Kaya hindi tayo matatakot. Kahit na ikulong, kahit na ano ang gawin sa atin.
Katawan lang natin ang ikinukulong, ang physical body lang, pero ang spirit natin ay mapupunta kay Almighty Father. Kaya hindi tayo dapat matakot magsalita ng kung ano ang sinasabi ni Almighty Father na ipasabi sa atin sa mga tao. Kaya nga 'di ba kung sino man ang nagmamahal sa kanyang buhay ay hindi makakarating sa kaharian ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ kasi hindi yung mga prophet, hindi nila mahal ang buhay nila dito sa mundo. Mas mahal nila si Almighty Father at saka si Jesus Christ. Mas sinusunod nila yon. Kaya, di ba nabanggit natin sa ibang mga epistles or sa sulat ni Paul at saka sa sulat ni John at saka ni Peter, hindi nila mahal ang buhay nila. At saka sa Book of Revelation, yung mga tao na hindi nila mahal ang buhay nila. Yun ang ibig sabihin nun, hindi nila minahal ang buhay nila dito sa mundo dahil may mas papupuntahan pa tayong buhay na walang hanggan na mas best pa kaysa sa buhay natin sa mundo na to. Kaya hindi tayo dapat matakot. When all the people were being baptized, Jesus was baptized too. So verse 21. So lahat ng tao na nagpapabaptize ng water, kaya si Jesus Christ nagpabaptize din siya. And he was praying, and as he was praying, heaven was opened. Habang nagpe-pray si Jesus Christ, nung binabaptize siya ni John the Baptist, and the Holy Spirit descended on him in bodily form like a dove. So like a dove, yung Holy Spirit, nanahan sa bandang uluhan ni Jesus Christ nung binabaptize siya ni John the Baptist. So, nagkaroon ng parang courting dove, bodily form like a dove. Yung Holy Spirit, yun yung palatandaan kay John the Baptist na makikita natin sa John, sa Book of John, no? Na yun ang palatandaan na ang Messiah, si Jesus Christ, kasi magkakaroon ng Holy Spirit in the form of a dove. And a voice came from heaven, "You are my son whom I love. With you I am well pleased." So narinig ni Jesus Christ to, "Ikaw ang aking anak, mahal kita, at sa'yo ako ay natutuwa at nagagalak." Narinig ni Jesus Christ to. Kaya nalagay ito sa Bible kasi ikinikwento ni Jesus Christ to sa mga tao at saka sa kanyang mga apostles. At kaya naisulat to dahil nag-research si Luke. Sa verse 23. Now, Jesus himself was about 30 years old when he began his ministry. So, 30 years old lang si Jesus Christ nung nag-start siya ng kanyang ministry. So, tayo, ilang taon na ba tayo? Si Jesus Christ, 30 years old lang siya nung nag-start siya ng ministry. Ibig sabihin, malakas ang katawan ni Jesus Christ dito. Adult na siya, matured na siya. So, 30 years old, no? Yung physical body niya malakas na. Mind, body, and soul. He was the son, so it was thought of Joseph. Sa isip ng mga tao, or dahil sa naging tatay-tatay niya si Joseph, kaya ito yung kanyang lineage. Kahit hindi niya totoong tatay si Joseph, dahil hindi naman siya galing sa katawan ni Joseph, no? Alam naman natin kung paano yung fertilization, kundi surrogate mother lang si Jesus Christ, pero as surrogate mother lang si Mary, pero yung fertilized egg na naipunla sa womb ni Mary at naging asawa ni Mary si Joseph, at si Joseph ngayon ang naging tatay-tatayan niya. Kaya yung lineage na nabanggit natin sa Matthew chapter 1, no? Basahin natin to. He was the son, so it was thought of Joseph. Si Joseph, anak siya ni Heli, na anak ni Mathat, na anak ni Levi, na anak ni Melchi, na anak ni Janai, na anak ni Joseph, na anak ni Mattathias, na anak ni Amos,
na anak ni Nahum, na anak ni Esli, na anak ni Nagay, na anak ni Math, na anak ni Matatayas, na anak ni Senain, na anak ni Josek, na anak ni Joda, na anak ni Johanan, na anak ni Reza, na anak ni Zerubbabel, na anak ni Shealtiel, na anak ni Neri, na anak ni Melki, na anak ni Adi, na anak ni Kosam, na anak ni Elmadam, na anak ni na anak ni Joshua, na anak ni Eliezer, na anak ni Jorim, na anak ni Mathat, na anak ni Levi, na anak ni Simeon, na anak ni Judah, na anak ni Joseph. Alam naman natin si Judah, di ba, yung hindi ang panganay na anak, di ba, hindi naman si Judah sa 12 na anak ni Joseph. So pangilan nga si Judah? Anak siya ni Leah. Pang-apat na anak siya ni Leah. Yung mga kapatid ni Judah, yung panganay si Reuben, pangalawa si Simeon, at saka si Levi. Tapos si Judah na. Pero bakit si Judah ang pinili? 'Di ba? Napag-usapan na natin na kaya si Judah ang pinili dahil itong si Reuben, tinabihan niya yung asawa ng tatay niya na yung isa sa mga servant ni, sino ba yung tinabihan ni Reuben na asawa ng tatay niya? Kasi nga, binastos niya yung bed ni Israel. Kaya hindi si Reuben ang napili kung saan lineage manggagaling si Jesus Christ. Ang tinabihan niya yata niya si Bilha. No? Kasi si Bilha, naanakan din ito ni Israel. So, kabastusan yon yung ginawa ni Reuben. Ngayon, ito namang si Simeon at saka si Levi, may ni-rape si Dinah eh. Kasi si Dinah, kapatid nila, no? Nag-iisang kapatid na babae. So, itong si Simeon at saka si Levi, nag-revenge sila. Gumanti sila dahil ni-rape ng isa sa mga tribo, yung si Dinah. Kaya hindi pinili, dun manggaling ang lineage ni Jesus Christ. So, si Simeon yun, tsaka si Levi, sa tatlo na yun, no? Kaya ang napili ay si Judah. Nagkakaintindihan, may nakakaintindihan siya sa akin ko. Kaya ang napili na panggalingan ng lineage ni Jesus Christ ay si Judah. So, si Judah, anak ni Joseph, na anak ni Jonam, na anak ni Eliakim, na anak ni Melea, na anak ni Menna, na anak ni Matatha, na anak ni David. Kilala natin si David, no? Si King David siya. Si King David, anak siya ni Jesse. Na si Jesse, anak ni Obed. Na si Obed, anak ni Boaz. Ito namang si Boaz, kung matatandaan nyo, sa book of Ruth, kinsman redeemer si Boaz. So si Ruth yung Moabite na naging asawa ni Boaz. Basahin niyo, no, yung book of Ruth. Kaya nilagay yung book of Ruth kasi nga itong si Boaz ay kinsman redeemer.
So, si Jesus Christ ay kinsman redeemer. So, yung mga characteristics ng mga bawat isang book sa Old Testament, nandun yung characteristic ni Jesus Christ. So, si Boaz, anak ni Salmon, na anak ni Nashon, na anak ni Aminadab, na anak ni Ram, na anak ni Hezron, na anak ni Perez, na anak ni Judah, na anak ni Jacob. Si Judah pala, yung kahit maayos na tao si Judah, hindi niya binigay ang asawa, na pag-usapan natin to, na may asawa dapat si Judah. Pero yung anak niya, kambal, si Perez, tsaka isa. Pero yung nanay, hindi yung asawa niya, kundi ang nanay ng anak ni Judah ay yung kanyang daughter-in-law. Kasi ang kasalanan ni Judah ay hindi niya ibinigay yung kanyang daughter-in-law sa pangatlong anak niya. Dahil nung time na yun, yung law ay kung may panganay na anak at may asawa, tapos namatay yung panganay na anak, yung asawa ng panganay na anak ibibigay sa pangalawang anak. Ngayon kung hindi magkaanak yung pangalawang anak at namatay sa pangatlong anak na naman. So ang ginawa ni Judah, hindi niya ibinigay sa pangatlong anak niya yung si Tamar. Kaya ang ginawa ni Tamar, nag-anyo siya na prostitute para mabuntis siya, para magkaanak siya. So hindi alam ni Judah na si Tamar pala yung tinabihan niya. So hindi siya hindi siya guilty si Judah, kasi hindi niya alam na yun pala yung daughter-in-law niya. Yung daughter-in-law niya ang nanloko sa kanya. Kaya nag-anak siya ng kambal. So, ang naging anak niya ay si Perez, na doon galing ang lineage ni Jesus. After ni Perez, si Hezron, nagkakaintindihan ba tayo? Hindi kasi ako marunong mag-explain. No, kaya si Judah ang pinanggalingan ni Jesus Christ. Tapos si Jacob, si Judah na anak ni Jacob. So si Jacob, siya rin si Israel. So si Jacob, anak siya ni Isaac, na anak ni Abraham, na anak ni Terah, na anak ni Nahor, na anak ni Serug, na anak ni Ru, na anak ni Peleg, na anak ni Eber, na anak ni Shelah, na anak ni Cainan, na anak ni Arphaxad, na anak ni Shem. Kilala natin si Shem, di ba? So si Shem, isa sa tatlong anak ni Noah to. So pag galit ka sa mga, dito galing yung word na Semites, or pag galit ka sa mga Semites, anti-Semitic ka, dito galing yung word na yon. So yung mga Semites or yung mga Shemites, ang lahi nila ay Israel, tsaka yung mga nasa Middle East. Tapos si Noah, di ba si Shem, siya yung blines ni Noah. No? Bumabalik tayo sa Old Testament, no? Siya yung blines ni Noah. Kaya kung makikita natin up to now, effective pa rin yung pagbe-bless ni Noah sa mga lahi ni Shem. Kung makikita natin yung mga taong mayayaman ngayon ng material things, lahi sila ni Shem. Kahit sabihin nyo na hindi, nasa ibang bansa yun, ang bansa nun ay, example, Amerika. Kung i-check nyo yung lineage ng taong nasa Amerika na yun, i-check nyo yung lineage, or taong nasa Germany, kung i-check nyo yung lineage, babalik sa lineage ni Shem. So, yung mga lahi ni Shem, up to now, sila yung mayayaman. Isang example is yung pinakamayamang tao sa buong mundo na nawala na ngayong year lang na to. Ano siya, kahit na yung pangalan niya ay German, nakakainditi kaya sa akin, kahit yung pangalan niya German, inadapt lang nila yung pangalan na German, pero yung totoong pangalan nila, yung lineage nila ay galing sa kay Shem. No? Gusto niyo bang banggitin ko? Rothschild.
So, kung i-check nyo yung lahi ng Rothschild, German yung name niya. Pero yung, kung i-check nyo, no, i-research nyo, aralin ninyo, lahi siya ni Shem. Na si Shem, anak siya ni Noah, na anak ni Lamech, na anak ni Methuselah. Etong si Methuselah, siya yung pinakamahaba ang buhay na tao na nanirahan sa mundo na to, na 900 plus. Yung kanyang age, bago siya kinuha ni Almighty Father. Na anak ni Enoch. Etong si Enoch, kinuha na lang to ni Almighty Father. Hindi natin alam kung asa na si Enoch kasi hindi binanggit na namatay si Enoch, kundi kinuha siya ni Almighty Father. Na anak ni Jared, na anak ni Mahalalel, na anak ni Kenan, na anak ni Enosh, na anak ni Seth, na anak ni Adam, na the Son of God. So, lahat tayo galing kay Almighty Father. Naghihiwalay-hiwalay lang ang ating lahi pag nagkakaroon ng anak sa ibang tao. Kaya naghihiwa-hiwalay lang. Pero, kung ititrace natin lahat, kung anak tayo ni Adam, anak tayo ni Almighty Father. Sa anak tayo ni Almighty Father, totoong anak tayo ni Almighty Father. Siya ang tatay natin. Sa kanya tayo galing. So, itong si Adam, nung namatay si Abel, ang kapalit ni Abel ay si Seth, no? Kasi pinatay ni Cain si Abel. So, hindi tayo galing kay Cain dahil yung lineage ni Cain nawala na yon, na natupok na ng the Great Flood, na nagkaroon the Great Reset. So, wala nang lahi ni Cain ngayon. Lahat tayo ay anak ni Almighty Father. Kaya, nagsishare tayo ng Word of God para ipaalam sa buong mundo na anak tayo ni Almighty Father. Siya ang tunay na tatay natin. Siya ang gumawa sa atin. Siya ang nag-iingat sa atin. At siya ang masusunod sa buhay natin. Hindi tayo ang masusunod sa buhay natin. Dahil kung tayo ang masusunod sa buhay natin, lalo tayo napapahamak, lalo nagkakanda gulo-gulo, o nagkakanda loko-loko ang buhay natin. Nagpapasalamat ako kay Almighty Father dahil tuwing magbabasa ako ng Bible, hindi ko alam ang i-share ko sa inyo. Pero tinuturuan ako ni Almighty Father kung ano ang dapat kong sabihin dahil wala ako talaga akong alam. Hindi ako nakapag-aaral ng Bible. Pero gusto kong makilala si Almighty Father. Kaya nire-reveal niya yung sarili niya sa atin. Kaya laging kong binabanggit yung seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ano ba yung all these things? Lahat ng bagay, hindi lang material things. Akala natin kasi, seek ye first. Pag nakita na natin si God, nakilala na natin si God, makukuha na natin lahat ng kayamanan dito sa mundo na to. Hindi ang kayamanan dito sa mundo to ang kailangan natin. Ang kayamanan natin ay ang makasama natin yung tatay natin, tunay na tatay natin in heaven. At mangyayari yon dahil magtitiwala tayo kay Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ ang example natin. Dahil sa mundong ito, puro paghihirap ang mararanasan natin. Basahin natin ito sa John chapter 16 verse 33. I have told you, sabi ni Jesus Christ, I have told you all this so that you may have peace in me. Here on earth, you will have many trials and sorrows.
But take heart, because I have overcome the world. So, alam ni Jesus Christ, alam ni Almighty Father, na marami tayong trials and tribulations dito sa mundong ito. Pero kailangan lang tayong maging matapang at mapaglabanan ang mga trials and temptations. Mapagwagian yon. Kasi si Jesus Christ, napagwagian niya ang mundo na to. Kaya tayo, mapagwawagian din natin ang mundo na to. Basta susundin lang natin ang ating Savior, si Jesus Christ, tsaka ang ating tatay, para hindi tayo mawala sa tamang landas. At kung nadapa man tayo, babangon tayo uli. Si Jesus Christ, habang hawak-hawak niya yung cross, na naglalakad siya papunta sa Calvary para ipako siya, hawak-hawak na niya yung cross, diba? Nadadapa si Jesus Christ. Pero, tumatayo siya. Symbolic din yon, no? Symbolic lahat ng ginagawa ni Jesus Christ na nakalagay dito sa Bible. Lahat yon. Lahat ng mga nandito sa Bible, importante, may ibig sabihin to, na hindi kaya, di ba, tinulungan siya ni Joseph of Arimathea na ipasan yung cross, sabi ng mga Roman soldiers. So, symbolic din yon na magtutulungan tayo bawat isa. Hindi tayo magsisiraan. Tutulungan natin ang bawat isa para makapunta sa dapat nating puntahan. Ang mapuntahan yung lugar ng tatay natin at saka ni Jesus Christ. Magtutulungan tayo. Hindi tayo magsisiraan, maghihilahan pababa, kundi papalakasin natin ang bawat isa sa atin. Maraming mga bagay akong dapat na ipagpasalamat. Hindi mabilang, no? Sa buhay ko, maraming dapat akong ipagpasalamat sa tatay natin. Kaya alam ko kayo rin, marami rin kayong dapat na ipagpasalamat. Hindi natin dapat tignan yung mga bagay na mga pangit o masasama. Titingnan natin yung bagay na pangit na o masasama na yun, na mga magagandang bagay, dahil lahat ng bagay na yun ay para sa ikabubuti natin. Everything works together for good to those who love the Lord. Kaya ma-overcome natin ang mundo na to dahil na-overcome na ni Jesus Christ. Si Jesus Christ ang ating titignan. Siya ang ating Savior. Thank you, and God loves us all so much.